Hi guys! Welcome back to my channel again and welcome back to Pearl TV. At sa video na to guys, ang topic natin ay loan. Okay, usapang loan. L-O-A-N. Okay, or utang. Okay? Bakit ko ito na topic guys? Kasi yesterday, my daughter is asking me, sabi niya, Mama, anong ibig sabihin ng loan? Siguro nakikita niya yung mga pop-up kasi 'di ba pag naghahawak ka ng cellphone, kadalasan yung mga ads about loan. So lagi niyang nakikita, siguro kaya naging aware siya, Mama, ano ba yung loan? Okay? So dahil bata nga siya at ayokong sumakit yung ulo niya. So napakasimple lang ng ano ko sa kanya. Reply ko. Okay, sabi ko, anak, ang loan ay yung may nagpahiram sa'yo ng pera na 10 piso pero kailangan mong ibalik na 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, o 50 pesos. Okay? So sabi niya, bakit ganun mama? Ang mahal na. 10 piso lang yung ihiniram eh. So ganun nga siya, sabi ko. Okay, so, tapos ang iba pa niyan, pag napahiram ka, kukunin nila agad yan. Okay? May terms yan, depende sa napag-usapan nyo. Okay? So yun nga. So, maganda na natatanong na ng mga bata sa atin yan kasi nagiging aware na sila habang bata pa. Okay? Kaya yung technology, meron siyang advantage, meron siyang disadvantage. Kaya nga, it's very important na minomonitor natin yung mga anak natin. Okay? So si Shasha from time to time, nagsi-cellphone siya at tatanungin ko, anong pinapanood mo? Mabait ba yan? So tinignan ko. Papakita niya yan sa akin. Papanoorin namin. So nakikita ko na maayos naman yung mga pinapanood niya at natututo siya. At minsan siya pa yung nagtuturo sa akin. Okay. So, balik tayo guys sa loan. So, naalala ko yung loan, nung bagong kasal kami ni Mr. ko, may isang bangko na nagpadala sa kanya ng cheque. It's a certain big amount, okay? So, sabi ni Mr. ko, pinapautang to ni bangko. Pag dineposit ko to sa bank account ko, insigida papasok na yung pera. So, I asked him. Sabi ko kay Mr. ko, anong bang negosyo ang naiisip mo? Okay? Ano ba yung paggagamitan mo yan? Okay? So sabi ko, kung wala kang paggagamitan ng perang yan, mas mainam pang punitin mo na lang yan. Okay? So ganun ako guys. Hindi ako masyadong atat sa pera. Lalo yung pera na hihiramin mo tapos wala ka namang negosyo na magbabalik. 'Di ba? Kasi nga, let's say for example, the bank gave 2% interest rate per month for that particular check that is being sent to you. Okay? So, ang laki nun. 2% per month. Imagine mo yan, guys. Okay? Tapos, kung may mga tao kasi na pag sinabing loan, atat na atat. Okay? Kukunin ko to kasi believing. Okay? Sa paniniwala na kapag ginamit yung perang yun, maibabalik. Kaya nilang, kahit pautay-utay, maibabalik sa company na okay? Sa institusyon nagpautang. Okay? So, the problem with the loan ay, halimbawa nang hiram ka, tapos hindi na tumutubo yung perang hiniram mo. Or, worst is nalusaw na yung pera. Dahil nagamit mo sa kapritsyo. Okay? So, there are different forms of loan, di ba? Pag cash, yun, ganun, may possibility na masunog. Okay? Masunog dahil ginamit mo sa investment na hindi naman nagbalik ng revenue, ng return, tapos nawala pa yung principal amount, okay? So, yun, nakakatakot yung guys. Ito pa, naalala ko dati, si boss ko, pinapakuha na ako ng kotse, pinapaaral na ako mag-driving. Kasi, bibigyan ako ng sasakyan para mag-driving na ako, at yung kotse na yun iloloan, okay? So, tumatakbo sa utak pa agad. Pag sinabing loan, pera yun eh. Unang tumatakbo sa utak ko, magkano ba yung sahod ko? Okay, so pag ako nagbayad na ng monthly niyan, kahit pa sabihin may share yung company, tatamaan ako, 'di ba? I mean, it will mayroon siyang malaking impact sa finances ko. So, kaya ano ba ko diyan, 'di ba? So, I'm thinking, hindi ko naman sariling negosyo to, bakit ako magiging atat na magkaroon ng sasakyan, 'di ba? Tataasan ba ako ng sahod pag binigyan ako ng kotse, no, 'di ba? So, very practical. Sabi ko, I will not get a car. Okay? So, ayun. That's why, i-delay ko muna yung pag-aaral ko ng sasakyan. Pagda-driving. Okay? So, ganon. Kasi hindi naman ako kung baka papakiramdaman mo yung sarili mo.
Gusto mo ba talaga o hindi? Ako, ano, 'di ba, hindi ko gusto mag-drive ng sasakyan, mas gusto ko pang sumakay ng jeep. Bakit? Kapag sa jeep kasi natutulog lang ako, oh, para na, oh, wala kang problema. Hindi ako mag-iisip ng parkingan. Mahilig kasi ako maglakad-lakad talaga, kaya I prefer commuting, okay? At ayoko dito sa Metro Manila, napakahirap dito mag-drive. Okay? So sa probinsya siguro pag ano, in due time. So ayun. So iisipin na muna natin yung loan. Saan ba natin gagamitin? Sa tingin ba natin na pag kinuha na natin yung pera na pinapautang, magkakaroon ba ng profit yun? Depende yan guys eh. Depende. Kasi kung sobra talaga kayong strict at magaling kayo sa pera, magiging blessing yun. Okay? Pag sobra kayong magaling sa paghawak ng pera at sa pagpapatakbo ng negosyo, yung loan, yung pera na hiniram mo, it will be a blessing to you, right? Pero, kung yung pera na niloan mo, nagamit mo sa kapritsyo, hindi mo na pag-aralan yung negosyong paglalagakan mo ng loan na yon, it will become a curse, okay? It will become a curse, right? So, the best thing to do is before na mangutang ka, isipin mo muna kung saan mo gagamitin ang pera. Let's say for example, ang interest rate na inaano sa'yo ng isang tao o isang kumpanya is 2%. Ilan ba yung magiging ano mo, monthly income mo using the money that you have borrowed from ano, 'di ba? So yun ang isipin mo. Kung sa tingin mo, yung 1,000 mo, tutubo ka ng mas malaki pa doon sa interest rate na kinakarga sa'yo, di bo, go, okay? Sigurado ka na kikita ka naman, go, di ba? So kung sa tingin mo, tulog naman yung pera, okay? Kapag tulog yung pera, hindi yung kumikita, okay? Tulog yung pera mo doon sa produkto, hindi revolving yung pera, so it's not generating income, talo ka dun. Okay? So bago ka magdesisyon na mag-loan, alamin mo muna kung pagkakakitaan mo ba yan o lulubog ka lalo sa utang, sa problema, sakit ng ulo. Okay? So bye and thanks for watching. I hope you learned something from this video, okay? So, ayun, sa mga ano, marami kasi sa atin ng ano marami kasi sa atin ng what we call this, mga baguhan pa lang pagdating sa loan, okay? Kahit marami kahit nagtapos na ng kolehiyo, ano na, makikita mo ang daming mga tao na may loan, okay? So why? It's a poor financial mindset. Okay? So kailangan magaling pagdating sa usaping financial para hindi nagiging masakit ang ulo natin. Okay? Bye.